Narito na ang mga trending na kwento sa mundo ng social media. Simbahan sa Las Piñas nagbabala laban sa chainmail novena para kay St. Jude. Kaso ng animal cruelty sa nagviral na kabayong nakatali sa umaandar na sasakyan giniit ng POS. Mas promosyon ng mga estudyante sa primary at secondary level pag-aaralan ng DepEd. Tourism Secretary Cristina Garcia Frasco ginisa sa Senado dahil sa promotion materials tapok ang kanyang mga larawan. At teenager sa Australia lumangoy ng 4 na oras upang iligtas ang pamilyang natangay sa dagat. Iba't ibang mga nagba-viral na kwento na naman ang ating pag-uusapan. Mga trending sa social media na tiyak hindi lang nakakaaliw, kundi maring kapulutan din ng aral at kuminsan ay makabagbag damdamin din. Kasama ang buong person ng DZRH TV, ito po ang TNVS. Trending and viral show, nakahandang kompletuhin ang buong kwento. Masaya, malungkot, o isyong pambayan man yan, sagot na namin ang inyong tanghalian. Ito po si Arnold Herrera ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating unang trending story ngayong tanghali, para matupad ang iyong wish, i-share ang post na ito sa 5 tao sa loob ng 24 oras. Noong kabataan mo ba, isa ka rin sa mga napaniwala at nagpasimuno rin ng iba't ibang uri ng chainmail sa social media. Pero paano kung ang chainmail ay may kasamang dasal pero may kasama ring kakaibang utos na siguradong tutupad umano sa kahit anong hilingin mo? Ito kasing delikadong pakulo na natuklasan kamakailan sa isang simbahan sa Las Piñas. Narito ang report. Dasalin ng 6 na beses sa isang araw. Gumawa ng 81 kopya ng prayer booklet at mag-iwan ng 9 na kopya sa loob ng simbahan sa bawat araw ng nobenaryo. Kung gagawin mo raw ito, hindi pa man tapos ang nobenaryo, sure ball na matutupad ang iyong wish. Gaano man ito, kaimposible. Itong mala chainmail novena para kay St. Jude na natuklasan kamakailan sa loob mismo ng Immaculate Conception Parish sa Las Piñas. Ang dasal sa booklet, walang dudang totoo. Pero ang assurance sa booklet, naka-all caps din na para bang 100% na matutupad ang hiling ng sino man. Babala ng simbahan, hindi ito aprobado. Bilang nagpapalaganap ito ng superstitious belief o pamahiin, malinaw nila itong paglabag sa katekismo ng simbahang Katolika. Partikular sa mensahe ng First Commandment na nagsasabing, "You shall not have any other gods before me." Nagbabala rin ng simbahan na posible umano ito na maging lagusan tungo sa demonic influence o attachment. Kung makita raw ang novena booklet, makabubuting sunugin daw ito. Pero paglilinaw ng simbahan, walang mali sa pagdarasal ng novena. Pero kung ito ay hahaluan ng pamahiin at mga paniniwalang labag sa ating pananampalataya, dito na ito nagiging masama. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating next viral story, nag-viral kamakailan sa social media ang isang kabayo na hila-hila at nakatali pa sa umaandar na sasakyan. Dahil dito, maraming netizens ang uminit ang ulo. Kabilang na ang Philippine Animal Welfare Society o POS na nanindigan na isa itong kaso ng animal cruelty. Ang buong detalye sa report ni Rovic Manuel. Mariing nanindigan ng Philippine Animal Welfare Society o POS na animal cruelty at hindi proper training ang nag-viral na video na isang kabayong nakatali sa isang umaandar na pickup truck.
Nangyari ang insidenteng yan mula sa kuha ng mga motorista sa isang highway sa bayan ng Claveria, Misamis Oriental. Sa video makikita ang tila sobrang pagkapagod at pagpilit ng kabayo na tumakbo dahil umaandar ang humihila dito. Sa isa pang kumalat na kuha, makikita pa ang kabayo na nakahandusay nasa kalsada, pagod at tila nahihirapang huminga. Dahil dito, maraming netizens ang nagpahayag ng kanilang galit at pagkondena sa ginawa sa kabayo. Giit naman ang amo ng naturang kabayo na si Kabang, nagpanik lang ang kaniyang alaga dahil sa dami ng dumadaan na motorsiklo, bagay na salungat sa ulat ng mga saksi. Sa ilan pang nagsulputang komento na sawi daw ang kabayo kalaunan, bagay na pinabulaan na naman ang owner ng kabayo na si Jose Castro. Buwelta nito, ang nakuha ng tagpo ay bahagi aniya ng training method na ginagamit niya ng higit sa 10 taon na sa kanyang mga alagang kabayo. Sa isang video pa nga na ibinahagi rin ito sa kanyang account, makikita na buhay at tila ginugrumpa nito si Kabang at sinabing napaka-healthy nito. Samantala, sinabi naman ni POS Executive Director Ana Cabrera na dapat sinasanay ang mga ito sa isang controlled environment ayon na rin sa suhestyon ng mga eksperto at veterinaryo. Hindi raw sila kumbinsido sa katwiran ng may-ari at sinabing labis na pagod o sakit ang dahilan ng pag-collapse ng kabayong si Kabang. Nanawagan na ang POS sa mga residente na makipag-ugnayan sa kanila na maghahain ng kaso sa paglabag sa Animal Welfare Act. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, sa iba pang kwento, nitong Enero ay nilabas ng Second Congressional Commission on Education o EDCOM-2 ang tila pagbagsak ng mga estudyante sa proficiency test, kung saan isa sa bawat 3 grade 3 na Pinoy students ay hirap pa rin na makabasa, magsulat, gayon din na matuto sa eskwela. Kaya naman ang plano ng Department of Education, reviewin ang sistema na baka naman hindi na nasa estudyante ang problema. Ang buong detalye sa report ni James Galangue. Kailan ng Second Congressional Commission on Education o EDCOM-2 ang resulta sa proficiency exam sa inulunsad ng National Achievement Test o NAR ng mga grade 3 at 12 students, kung saan karamihan sa mga estudyante ay bumagsak. Wala pa kasi sa 1% ng mga grade 12 student ang nakapasa o katumbas lamang ng 4 sa 1,000 mag-aaral ang nakakuha ng inaasahang learning standards. Kaya naman agad na naalarmang Department of Education sa tila mataas na bilang pa rin ng mga estudyanteng na pro-promote sa susunod na baitang sa kabila ng suliranin na ito. Ayon kay DepEd Secretary Sani Angara, baka hindi na lamang sa bata umanong problema, kundi maging sa mismong sistema na. Gaya na lamang ng paraan ng pagbibigay ng marka sa mga bata na kung kadalasan ay di umano ipinapasa na lamang ng mga guro ang mga bata kaysa ibagsak. Kaya nakatakdang repasuhin ni Angara ang grade transmutation matrix na maaaring may hindi sinasadyang epekto ng pagtataguyod sa mga hindi kwalipikado mag-aaral. Sa panayam ng DZRH TV sa programang Point of View, pinatotoo ito ng isang guro kung saan may mga estudyante talagang ipinapasa na lamang sa susunod na baitang kahit hindi pa ito lubos na natututo. Sa high school, talaga nakakalungkot kasi may mga instances na yung mga bata namin, even yung recognition ng letter, talagang hindi nila alam. Na dumadating kami sa point na magkakaroon kami ng remedial, na with that remedial, mag-aabakada kami. Tapos magko-construct ng syllabication, phonetics, which is, sabi nga na, bakit ito? Bakit nandito kami sa part na to na dapat comprehension na lang and skills ang tinuturo namin sa bata? Kapag high school? Sa high school. Gayunpaman, nangako ang kalihim na patuloy na gagawin ng kagawaran na maayos at maresolve ang problema at patuloy sa pagpapatupad ng mga programa gaya ng mga tutoring programa. Dito ay para masiguro ng DepEd na walang estudyanteng may iwan kahit na sila ay nahihirapan sa pag-aaral. Para sa DZRH TV, ito si James Galangue, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating next trending story, mainit na pinag-usapan sa social media kamakailan ang ilang pictures ni Tourism Secretary Cristina Garcia Frasco na tila bida sa promotional materials ng Department of Tourism. Ang issue, umakyat na sa Senado. Kinwestiyon ng isang senador ang tila main character moment ng opisyal na nagmumukha umanong self-promotion ang mga content. Sa halip na tourist destination sa bansa ang bigyang pansin. Narito ang trending report ni Emily Borja.
Ipinag-utos ni Tourism Secretary Cristina Garcia Frasco ang agarang pagtanggal ng lahat ng Department of Tourism materials kung saan makikita ang kanyang larawan at ang pagtigil sa paglikha ng katulad ng mga content, kasunod ng mga batikos na inihayag sa isang Senate Committee on Tourism hearing. Lumutang ang issue ng questioning ni Senator Raffy Tulfo ang madalas na paglalagay ng larawan ni Frasco sa mga tourism promotional materials ng DOT na aniya ay maaring magmukhang self-promotion imbis na pagtuon sa mga tourist destination ng bansa. Isa pa sa nakikita ko, I'm very sorry, Secretary Frasco, parang lumilitaw na ikaw ay nagiging vlogger na it will not sell pag doon sa mga marketing materials natin, puro mukha mong nakalagay doon. It shouldn't happen kasi. Sa pagdinig, nagpakita si Tulfo ng ilang larawan at mga magazine feature kung saan litaw ang mukha ng Tourism Secretary sa halip na ang mga tanawin at destinasyon sa Pilipinas. Aniya, may mga reklamong natanggap ang kanyang tanggapan mula sa mga mamamayan tungkol sa issue. Bilang tugon, nilinaw naman ni Frasco na hindi siya nagbigay ng pahintulot sa paggamit ng kanyang larawan, partikular na sa isang Japanese magazine, at binigyang diin na walang pondo ng gobyerno ang ginamit sa mga nasabing publikasyon. Ipinaliwanag din niya na ang mga larawan ay mga work photo na kinuha bilang bahagi ng kanyang tungkulin. I would like to put on the record a matter that has been already clarified by the Department of Tourism. In that, the magazine that bore my image, called Philippine Topics, that was published in Japan and subsequently distributed for free, absolutely had no consent, funding, or information on the part of myself or on the part of the Department of Tourism. I did not pay for that magazine. No government funds were used for that magazine, and my consent was never obtained in the use of my image for that magazine. Idinagdag pa ng kalihim na may hiwalay na corporate at marketing platforms ang DOT, kung saan ang marketing ay nakatuon lamang sa pagpapalaganap ng mga destinasyon at produktong panturismo ng Pilipinas. The Department of Tourism maintains two social media sites. One is the corporate site, which reports on the activities of the agency as well as the head of its agency. As far as the programs and projects of the Department of Tourism is concerned, and inevitably, as I have sought as best I can to be as present as possible in all the destinations in the country that have been visited by us in the past 3 years, perhaps that is the reason why my face prominently appears in the Department of Tourism's website as that reports on our activities. Samantala, ipinaalam din ni Frasco na nagpadala na ang DOT ng demand letter sa isang magazine sa Japan na gumamit ng kanyang larawan ng walang pahintulot at nagsasagawa na ng internal review kaugnay dito. Aabangan pa ng kagawaran ang tugon ng nasabing publikasyon. Para sa DZRH TV, ito si Mili Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At para sa ating panghuling kwento sa tanghaling ito, isang kahanga-hangang katapangan at pagmamahal sa pamilyang ipinamalas sa isang teenager para sa kanyang pamilya sa bansang Australia. Matapos kasing tangayin papalayo sa baybayin ng kanyang ina at 2 kapatid sakay ng paddleboard, ay kinaya nitong lumangoy ng 4 na oras pabalik upang makahingi ng tulong. Ang istorya sa report ni Dustin Bayog. Isang 13 anyos sa Australia ang tila superhuman strength para lamang maligtas ang kanyang pamilya. Nangyari ang insidente sa Queen Loop malapit sa Western Australia kung saan nagkakayak at paddleboarding ang pamilyang Appleby. Pero dahil sa biglang pagbago ng panahon ay natangay sila papalayo ng halos 9 milya mula sa baybayin. Ang ina na si Joanne ay hindi maiwan ng kanyang 2 bata pang anak kung saan kinailangan nito gumawa ng mahirap na desisyon. Ang kanyang 13 years old na anak na si Austin ay inutusan niya lumangoy patungong baybayin upang makahingi ng tulong. Lumangoy si Austin ng 4 na oras, marating lamang baybayin baon lamang ay dasal at pag-iisip ng masasayang bagay. Dahil sa kanyang kakaibang tatag, na-rescue ang kanyang pamilya kung saan naging taos ang papuri ng mga marine rescuer para kay Austin. Ligtas sa kanyang buong pamilya, maliban na lamang sa mga pasa at ilang pananakit sa katawan. Samantala, labis din ang kanilang pasasalamat para sa mga otoridad na nanguna sa pag-rescue sa kanila sa gitna ng karagatan. Para sa DZRH TV, ito si Dustin Bayog. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
At yan ang mga kwentong kinagiliwan, pinusuan na gumawa ng ingay sa social media. Kung meron di kayo mga katulad na istorya, ay i-share nyo na yan sa ating comment section o di naman kaya ay itag nyo kami sa TikTok at DZRH News. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik sa ating programa. Magkita-kita tayo muli bukas, Valentine Special, para muling himayin, tuklasin at buuin ang mga detalye para kapag nakita mo ang viral video na may nag-share, ikaw naman po ang magdaragdag ng mga impormasyong nalaman mo sa TNVS, Trending and Viral Show. Ito po si Arnold Herrera ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.